Good morning! For today's video ay gagawa tayo or magluluto tayo ng simpleng luto sa macaroni. Yan, naglagay na ako dito ng kaserola. Medyo malaki kasi dalawang 400 grams ang iluluto natin. Nilagay ko na din yung margarine. Ano yan? Dairy cream. 1/4 lang nung isang buong malaking dairy cream na bar. Then, ilagay na natin kaagad yung sibuyas at bawang na ginayat ko ng maliliit, parang pang spaghetti. So, para habang natutunaw yung ating dairy cream ay naluluto na rin yung sibuyas at bawang natin. So, hindi pa ako maglalagay ng karne dito ng manok kasi walang available. Kaya ito na lang chicken hotdog yung ating ilalagay. At wala rin akong nabili na mga carrot at kung ano-ano pang gulay, kaya lalagyan natin to ng mixed vegetables. So, yung halo-halong gulay po sa dali, yan na lang yung ilalagay natin kasi naubusan na doon ng stock ng carrot, ng repolyo, at saka ng Baguio beans, wala na rin. So, itong mixed vegetable ang inilagay ko dyan. So, di naman magrereklamo yan, kahit anong ilagay natin ay pwede na yan. At least nakakasubok tayo ng iba-iba. So, naglagay ako dyan ng 2 Knorr cube saka pamintang durog. Yung powder na talaga na paminta. So, lagay na natin yung tubig na pinainit ko na doon sa initan para mabilis kumulo. O, ayan, tingnan nyo, kumukulo na agad. So, ang lalaki pala ng gayat natin sa hotdog. Naging mukhang meatloaf na siya dyan sa sa sabaw natin. So, ilagay na natin yung macaroni, elbow macaroni na 2 tag 400 grams yan. Kasi alanganin, pag isa, kulang naman sa amin. Kaya, 2 yung iluto natin. So, pakuluan lang natin dyan. Sabi ng packaging instruction ay 8 minutes. Pero, yung 8 minutes na yun ay hindi naman siya lumambot. Kaya, in-extend ko, ginawa kong 15 minutes. Naglagay po ako dyan ng patis bilang yun na yung pampalasa natin. Kasi di na tayo dyan maglalagay ng asin. Or kahit anong pampalasa kasi may 2 Knorr cubes na tayong chicken cubes na nilagay kanina. So, enough na yun. So, pakuluan lang natin to hanggat sa lumambot at maluto yung ating macaroni. So, ayan, tuloy-tuloy lang yung pagkulo. Nagdagdag po ako ng tubig kasi ang bilis sinipsip ng tubig natin kanina. So, no choice, hanggang ganyan na lang kasi mamaya maglalagay pa tayo ng scrambled egg, maglalagay pa tayo ng gatas, aapaw na yung ating kaserola. So, akala ko lang pala malaki itong ginamit nating kaserola, hindi rin pala siya ganun kalaki. So, dahil tama naman na yung timpla niya, antayin na lang natin na medyo matuyo-tuyo. O tingnan nyo, ilang minuto lang dumaan, natuyo na talaga siya. Nilagay ko na yung scrambled egg ko. Actually, optional lang naman yung paglalagay ng egg dito. Hindi naman siya required. So, natuyo na naman ulit yung pangalawang tubig na nilagay natin. Pero di na tayo maglalagay kasi mas gusto ko naman yung sopas na hindi talaga ganun kasabaw. So, ayos na lang din yan. Inubos natin yung isang malaking gatas. Parang kinulang pa nga eh. Kung meron pang extra eh, pwede pa sanang dagdagan. So, medyo pa ano-anuhin lang natin kasi yung 10 minutes na pagpapakulo ay di pa naman sobrang lumambot yung ating macaroni. Gusto ko kasi yung malambot. So, kunti pang kulo, tapos okay na yan. So, napuno na yung ating kaserola. Medyo malaki to pero hindi ko expect na mapuno. Kasi umaalsa nga pala itong macaroni kapag naluluto. So, dapat kapag nilagay na natin yung gatas ay di na natin siya papakuluin ng matagal. So, unti mga ilang kulo lang yan. At okay na rin. So, pwede na nating i-off ang ating lutuan.
At syempre, para matikman natin ay maglalagay tayo dito sa isang lagayan para matikman natin itong ating masarap na macaroni. So malasa rin pala kahit walang chicken, ayos lang. Kunti lang din kasi yung isinabaw natin. Ayan, ito na yung ating finished product ng ating simpleng luto sa macaroni. Meron na tayong pang-almusal. Thank you so much!